eto pa ang chika. Si Derek Loren daw ay hindi natuwa sa idea or pag-set up na magkakasama ang Kim Pao at Econin. Meron tayong nabasang ganyan chika. Actually, ang daming nagsasabi na naghalit daw talaga si Derek Loren. Alam nyo naman, di ba, mahal na mahal ni Derek Loren yan si Kimi. Anak-anakan niya po yan. So parang it's that good idea siguro kay Derek Loren na pinagtapat-tapat yung apat. Eto, nandito yung mga nag-comment sa atin. Ayan, marami pa. Pero pumili lang tayo ng dalawa. Sabi ni Ma'am Dina Lafortesa, Miss Gandara, nagalit daw si Derek Lawrence sa ginawang pinagsama ang Kim Pao at Econin. Eto pa. Mula naman kay Ma'am Edith Dungog. Shoutout sa inyong dalawa. Ayan, tuloy, nagalit si Derek Loren kung bakit pinagsama. Tuloy, nagalit si Derek Loren. So, ayan, siguro talagang not good idea and kung may niluluto man para po sa apat. Well, wala naman masama since ito ay personal ganap, kagaya birthday party nga, birthday occasion po ni Miss Garlic. So, she can invite sino man ang gusto po niya, malapit po sa kanya. She can invite, di ba? Pero, ayun nga, agad pong naging mainit sa mga mata ng netizens at ng mga fans, both fandom, yung pagsasama in one frame po ng Kim Pao at ng Econin. So, ayun, hindi natin alam anong next na mangyayari, diba? Well, sana sa pagtatagpo na yon ay nagkaroon na po ng closures and peace na. Kumbaga ay the world is healing. Sana totoo, genuine na yun. And nakapag-usap-usap si Kim and si Janine, ganyan and all. So, hindi naman natin kita ang buong pangyayari. Pero kung hindi man at may awkwardness pa rin, so, time heals naman, di ba? May mga bagay at mga sugat talaga na kinakailangan po ng oras at mahabang panahon to cure. Ako deep inside talagang umaasa na pati po fan war ay mawala na both parties. Kasi po, I only want the best for Kimi. Ayun naman natin na habang buhay, di ba, ay mayroon pong hindi kasundo si Kim Chu. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Edith na doon sa Magandarang Gabi. Sabi niya dito, hello Gandara, good day. Anong balita? Dead ba daw si Kim kay Janine? Oh my gulay. Pag ganyan si Janine, hindi siya naka-move on kasi ang mahal ni Pao ay si Kimi. Yan ang totoo. Bahala siya atakihin sa puso, di ba? Marami pa rin, hindi talaga natatapos pa ang fan war between them. Kaya parang good idea talaga na nakita sila in one frame. Siguro nabigla lang din yung mga fans, pero siguro kung mapapadalas, masasanay na rin. So sana tanggapin na niya na hindi sila ang tinadhana. Alam namin ang ugali na Janine Traidor yan. Feeling asumera. Professional nga, di ba? Parang walang pinag-aralan. Gets namin yan. Well, regarding kay Echo, walang problema kasi friends sila ni Kimi. May respeto si Echo sa kapwa-artista. Mabait si Echo at sana kung sila na ni Janine, sana ay mag-advise si Echo na Janine na mag-move on. Kasi si Kimi at Pao nagkakaintindihan at nagmamahalan. Huwag na lang humirat para sa peace of mind sa bawat isa. Yun lang. God bless Kim Pao. We support that. We support them. Lahat kasi sa amin kay Kim Pao lang. So, ayun guys. I think kung makita siguro ng both fandom na genuine, no ilangan, no awkwardness between Kim and Janine, yung natural lang na parang no scars at all, no awkward talagang genuine interactions, binding, baka po mawala na ang mga negativity. Pero sa ngayon na may iwasan pa, ng awkward pa, na tahimik ang isa sa kanila, ganyan, hindi mawawala ang fan war. Hindi rin makaka-move on pa ang mga fans. So, yun yung nakikita ko po dito. Sa ngayon, ito talaga po ang ating may expect from mga fans and hindi natin sila masisisi
'Di ba? Kasi kanya-kanyang batuhan yan eh. Sabi naman dito ni Norma Dayag, misleading po yung caption mo, Gandara. Hindi po may meeting. Birthday po ni Miss Garlica. Kaya nagkatagpo-tagpo sila ng Econin at Kim Pao. Dito, Gandara, nag-vlog si Marting Machika again na allies daw si J9 kay Eco. Pero deadma lang sila sa Kim Pao. Sabi pa ni Marting Machika na ipinagyayabang na nauna daw naging GF ni Paulo si Janine kaysa kay Kimi. Ano ngayon? Pagpalagay na natin nagkaroon ng karelasyon. Ano ngayon, be? Sino ba ang kasama ngayon ni Paula Avellino? Di ba si Kim? Eto na naman tayo pa rin. Pati ako napapapatol na, di ba? Di ba pati ako hindi maiwasan na makipag-warla? Kasi may mga ganito eh. Di ba ano ngayon, be? Marte. Ang arte. Kung sa bagay parehas lang tayong maarte. Pero, ano ngayon kung nauna? Kanina ba umuwi ngayon? Chara? Ganyan ang mga banat. Anyway, ayan. Naunang GF daw ni Policy yan kaysa kay Kimi. What a shame. Itong si Marting Machika M. Hindi sila naging mag-on according kay Janine. Si Janine lang ang nagpapakalat na naging sila. Ha? According to Pau, si Janila nagpapakalat na naging sila. Sa Kim Pao, wala akong masabi sa kanila kasi katabi nila si Miss Garlic at di nagpapakit si Kimi na ginagawa ni Janine kay Eco. Ang chip-chip naman niya, kaya lang may napansin ako kay J9 na paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa Kim Pao. Parang nai-insecure si Janine, J9, kaya sports lang si Kimi. No hassle kahit ang daming ginagawa si Janine kay Eco. Para siguro pag selosin si Pao. What a shame, Janine. Gandara basher yan na Angelita Rostata. Puro nega yung comments niya kay Kimi. Chupe. Alis ka dito, Kim Pao yan. Basher na Angelita Rostata. You are not needed here. Di po meeting yan, Gandara. Birthday po ni Miss Garlic yan. Yes, alis na po sila dito dahil ito po'y bakura ng Kim Pao at hindi po bakura nila. Kaya kung kayo nakikinood na lang, no? Huwag na pong mag-comment dahil talagang kayo po'y mapuputakte ng mga Kim Pao fans. Wala kayo sa inyong teritoryo. Huy. And yes, na-correct po natin na hindi po yun meeting or ano pa man, kundi birthday po yun ni Miss Garlica. So, clarify po natin yan dahil na biglang nawindang ang lahat. Teka, magkakasama sila in one frame. 'Di ba? Nawindang, nagulo ang mundo ng mga Kim Pao fans. But anyway, ayan, it's a birthday party and mabilis lang din daw po ang Kim Pao doon, saglit lang. After kumain, picture taking, umuwi rin po agad ang dalawa. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay isang napakapositibo at makabuluhang detalye, lalo na kung titingnan ng mga nangyayari at usap-usapan sa paligid nila. Una sa lahat, ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang industriyang puno ng intriga, issue at tukso tulad ng showbiz. Ibig sabihin nito, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at Paolo. Kung totoo man na malaki ang tiwala ni Kim kay Paolo, malinaw na ramdam niya ang seguridad, emosyonal man o personal, kapag kasama o kausap niya si Paolo. Ikalawa, ipinapakita rin ito na hindi nagpapadala si Kim sa mga chismis. Sa dami ng balitang pilit inuugnay si Paolo sa iba o ginagawang isyu ang bawat kilos nila, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay senyales ng maturity at kumpiyansa sa relasyon o samahan nila, kahit ano pa man ang tunay na label nito. Hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid dahil mas pinipili niyang paniwalaan ng kung ano ang personal niyang nararanasan at nakikita. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paolo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paolo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyung lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim.
At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay masasabi kong positibo, reassuring at nagpapakita ng lalim ng samahan nila, anuman ang tunay na estado ng relasyon nila sa mata ng publiko. Una, sa dami ng intriga at isyung pilit ikinakabit kay Paolo, lalo na kapag may ibang artistang adadawit, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay malinaw na senyales na mas pinahahalagahan niya ang personal nilang komunikasyon kaysa sa mga chismis. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paolo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paolo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paolo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paolo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paolo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paolo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o ingay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paolo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paolo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paolo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paolo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paolo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paolo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon,
Malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Mahalagang idagdag na ang tiwala ni Kim ay hindi lang personal, kundi profesional din. Bilang parehong batikang artista, malinaw na may mutual respect sila sa trabaho. Kapag may tiwala ka sa isang tao sa personal na aspeto, kadalasan mas nagiging maayos ang collaboration, mas natural ang chemistry, at mas totoo ang emosyon na napapakita sa harap ng kamera. Ito ang posibleng dahilan kung bakit ramdam ng marami ang lalim ng koneksyon nila kapag magkasama sa isang proyekto. Ikalawa, makikita rin dito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon.